Si Senator Robin Hood Padilla dyan. Oo. At ang kanyang pinupuna ay ang naging pahayag kanina ni Senador Erwin Tulfo. Nako, mabigat yung pinahayag niya kasi. Kasi nababahala po si Senator Robin Hood Padilla sa magiging epekto nito sa ating bansa, sa ating mga mamamayan. Kapag narinig nila at pinaniwalaan yung sinabi ni Senador Erwin Tulfo na sinang-ayunan at sinabi ni Justice Secretary Boying Remulla, opo, tama po yan. Yes, sir. Eh, nakakaano nga ako nung narinig yun. Ako, patay na. Yari na tayo niyan. Baka maging Nepal na tayo. Sometimes... Ito, siguro pa. Pakinggan natin. Ganun ba? Meron ba tayo? Meron. Diyan natin siguro simulan, ha? Sige. Kasi ito kasi yung mga pagkakaso sa mga involved dyan sa anomalya, given. Opo. At yung mga personalidad, kung sino-sino ang bago, mamaya sasabihin natin. Pero ang magandang pag-usapan dito ng mga mamamayan at limi-limiin natin kung tama ba o hindi para maagapan natin ang implication, itong binanggit na ito ni Senador Erwin Tulfo na sinang-ayunan ni Justice Secretary Boying Remulla. Ano po ba yan? Ito po, pakinggan po natin, panoorin ang eksenang ito kanina sa Senado. I would like to manifest that hindi ko alam kung nakikinig ho tayong lahat yung sigaw ng taong bayan na libo-libo sa People Power Monument sa Luneta. Hindi lang po pagnanakaw, they were also shouting, ibalik yung pera nila. And I believe the Secretary of Justice heard that. And I believe Malacanang heard that. Kaya nga po, dito po sa mga kontraktor, mga opisyal, isole ninyo ang pera ng taong bayan. Hindi po batas ang pinag-uusapan. Wala ho tayong pakialam sa batas na yan. Sometimes, you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Parang hindi narinig si Remulla. O yung pagsang-ayon. Importante yung sabi ni DOJ Secretary yun eh. Kasi sa akin, dinig na dinig ko eh. Parang dito silent. Right? Sabi niya gano'n. Ulitin nga natin sa part na yan. Sa part na yun. May boses ba yun? Naku, sayang. Kung itutuloy kasi, sayang. Hindi, yun ang importante. Kasi si Erwin Tulfo, senador, hindi abogado. Yes. Si Secretary Boying Remulla, abogado, sekretary, kalihim ng kagawaran ng katarungan. Yan. At anuman ang sabihin niya ay paniniwalaan ng tao. Kasi siya ang nangangalaga ng katarungan sa ating bansa eh. Kapag sinabi niyang, eto ang dapat natin gawin dahil ito ang ayon sa batas, paniniwala ng tao. Kasi siya ang pinagkatiwalaan sa kagawaran ng katarungan. Yes. Kapag sinabi niyang, ay, hindi po yan pwede, hindi natin pwedeng gawin yan, paniniwalaan dahil siya ang Department of Justice Secretary. Tama. Anong sagot niya doon sa sinabi ni Erwin Tulfo, senador, na walang batas-batas dito? Hindi natin kailangan ng batas. Sometimes, we can bend the law to please the people. Pwede nating baluktutin ang batas para mapasaya natin ang tao. Tama ba yon? Paano kaya yung mga nanggulo doon sa Mindiola, no? Yung grupo nila, sumaya ata doon, nagpapalaktakan. Yun nga yung gusto nila eh, di ba? Yun ba? At halimbawa, mas marami yun. Okay lang. Marami, 200 nga sila, mahigit na mga. Yun nga. Ano sagot ni Secretary? Sige, pakinggan natin. Secretary Boying, ito uli yung tanong, ha? Tanong ni Senador Erwin Tulfo at ito rin ang linya dyan. Nung kapatid niyang si Rapi Tulfo. Nauna ngayon na eh. Nauna si Rapi eh. Ito, sa kabatiran po ng ating mga kabayan, presentation of facts lang po itong aming binabanggit ha. Baka sabihin nyo kami na sa palatuntunang ito may pinapanigan. Wala po. Wala tayong pinapanigan, wala tayong pinoproteksyonan. Sa servisyon totoo lang.
Tuloy natin. Kasi, para mapaglimili. Oo, kasi ako nung napakinggan ko yon, sabi ko, pwede pala. Pwede pa nating baluktutin ng batas kung gusto ng mga tao. So, example, Jen, nung may nagraling napakarami sa Luneta at ang sabi, wag ituloy ang impeachment, ba't tinuloy? Di ba? Kung pwede naman pala. Yun ang tinig ng taong Ayun ang bayan. tinig ng taong bayan. Ba't nung mas pumunta yung kakaunti, mas kukunti yung linggo eh? Bakit ito yung mas taong bayan? Sino ba ang taong bayan? Yun na nga. Subjective kasi yung taong Ayun bayan. nga, yun ang sinasabi natin. Sige, pakinggan natin. Balikan natin direct. Ang Tapos, sagot, yung tuloy sagot. natin. Ang importante dyan, yung sagot. Kasi siya yung authority sa justice eh. Yan. Sige po. Ah. Naku po. Sayang. Sinasabi natin. Pinapasuspend tayo. Yun pa naman ang pinaka... Kasi yun ang vital, no? Kasi ang punto ni Senador Robin Hood Padilla sa kanyang talumpati... Pwede ba natin i-live yung sagot? Kasi ngayon, sa mga sandali ito. Nagtatalo-talo sila ngayon eh. Sa mga sandali ito. Ang problema ay... Binigyang katwiran pa ni Senador Tulfo yan eh. Yun nga. Sabi niya, hindi nyo ba alam yung Vox Populi, Vox Dei, na kailangan... Voice of the people is a voice of God. Na mas makapangyarihan ang tinig ng taong bayan. Sabi niya eh. Kaya nga kung ganun pala, di magtinigan na lang tayo araw-araw. Palakasan na lang tayo ng boses. Palakasan na lang tayo ng boses, di ba? Huwag na tayong maglagay kaya pala ganun lagi magsalita si Sen. Erwin. Papasigawan. Oo nga. Hindi na totoo nga. Ang sabi ng ibang nagko-comment, nasanay kasi sila sa programa nila na pasigaw-sigaw. Pasigaw-sigaw at wala nang due process dyan. Pag sinabi nung nagre-reklamo na kasalanan ho ng pulis na yan, pinapagalitan agad nila kahit wala pa namang naisampang kaso. Oo nga. No? Marami nga nakakapunan. Sabi nila, tulpolo. Yun ang batas nila. Babaluktutin natin ang batas kasi gusto ng tao na nagre-reklamo Teka lang, problema, pwede mo magamit ito sa korte? Sabi ni Justice Secretary Boying Remulla, pwede yan. Pwede. Ganon? Ang mabigat. Kaya nga pwede. So ano tayo, magayaan tayo ng maraming kasama natin, pasigawan na lang tayo. Pasisigaw tayo mamaya. Sumigaw tayo mamaya kung ano gusto natin. Ayaw pa naman natin pasigaw. Sinasabi ni Fishball Man dyan. Ibaba ang presyo ng fishball? Di, sisigaw ko rin yung ngayon. Mangalap lang tayo ng mga 100,000 siguro. Mga 100 lang. Pumunta tayo dun sa Menjola, isigaw natin. Sigaw ng taong bayan. O kaya sa Senado. Yun. Ito ang gusto ng taong bayan. Ito ang tinig ng taong bayan. Ibaba ang presyo ng fishball. Tokneneng, kwek-kwek. Tsaka yung... laptop. Oo. Pagka sumigaw tayo ng ganyan... Dapat ipatupad yun. Dapat ipatupad. Walang batas-batas eh. Wala. Baluktutin na natin. Baluktutin natin. Pwede yan eh. Hindi ata ako sang-ayon dyan, Nelson. Hindi. Mumura nga ang fishball eh. Ba't hindi ka naman sasang-ayon dyan, di ba? Hindi At lahat ng mga gusto yung ireklamo, bitayin natin, pwede yan. Yan ang gusto ng tao eh, di ba? Hindi. Tutulak ko dyan, Nelson. Tutulak ko dyan. Sabi magkakaroon tayo ng anarkiya niyan. Sabi ng Department of Justice Secretary ang nagsabi, pwede yan. Ako sa tingin ko, at ito ay hindi basta-basta opisyal ng gobyerno. Baka naman ako napagod si Secretary Boying kasi pumunta ng DOJ, dinala si Alcantara. Tapos bumalik. Baka ako, siyempre, galing sa karamdaman yung mama. Ay, hindi. Kasi sa simula pa lang ng hearing, hindi pa sila nakakaalis. Yan na yung sagot niya kay Senador Marcoleta. Ayan, ito na. Ayan, sumagot na. Pero ma-appreciate mo natin. Simulan natin sa simula. Direct hanggang sa sagot ni Secretary Boying. Sige po. Ito po yung nangyari. I would like to manifest that hindi ko alam kung nakikinig ho tayong lahat yung sigaw ng taong bayan na libo-libo sa People Power Monument sa Luneta. Hindi lang po pagnanakaw, they were also shouting, ibalik yung pera nila. And I believe the Secretary of Justice heard that. And I believe Malacanang heard that. Kaya nga po, dito po sa mga kontraktor, mga opisyal, isole ninyo ang pera ng taong bayan. Hindi po batas ang pinag-uusapan. Wala ho tayong pakialam sa batas. Sometimes, you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Yes, sir. Ayun, malinaw na malinaw.
Ela? Yes, sir. Punta lang tayo ng ibang bansa pagkaganyan. Pagkaganyan ng batas natin, alis na tayo ng Pilipinas. Kasi halimbawa dyan, ako negosyante. Narinig ko yan. Nasa ibang bansa ako. Magnenegosyo ako ng Pilipinas. Magtatayo ako ng isang fast food chain. Paano kung dumating ang pagkakataon na yung mga customer ko ay magreklamo sa akin, mag-rally doon sa ano at sabi... Yung mga empleyado na lang, halimbawa. Empleyado mo na lang. Isara nyo. Walang kwenta to. Tinig ng taong bayan yun. Ikulong ang may-ari. Makukulong ako? Ayun ang sabi. Sigaw ng tao daw yun eh. Ano daw yun? Ngayon, sa plenaryo, pinoint out ni Senador Robin Padilla yun. Nakakapangambaan niya itong mga pangyari ito, ganyan. Mukhang nanindigan po ang Senador Erwin. Sa halip na sabihin, nadala lang siya ng emosyon, binibigyan katwiran pa niya. Kasi kaya malakas ang loob niya, pumanig yung abogadong Justice Secretary. Oo nga, no? Sumang-ayon eh. Ibig sabihin, tama yon. Pero ako, Jen, kapag, itanong mo yan sa mga abogado. Kahit hindi abogado, siguro, pangkaraniwang pulis lang. Halimbawa, siguro sa mga assistant secretary ng DOJ. Siyempre, hindi kayo magsasalita, pero alam nyo, sa inyong sarili, mali si Secretary Boying dyan. Diba? Hindi natin pwedeng katwiranan ng isang mali. Bagamat kasi para bagang pabordo sa kanya. Kasi bago yan, nauna yan, may mga punto eh. Kaya para bagang ang dating, sumang-ayon siya doon sa stand nung Senador Erwin Lawson. Na kasi ang pinupunto ni Senador Erwin ay kakontra doon sa punto ni Senador Rodante Marcoleta. Si Senador Rodante Marcoleta, hindi naman siya tutol sa pagsasoli eh. Oo nga. Kaya lang idadaan mo lang sa proseso. Katulad nung kanina, tinanong niya, paano mo isosoli yan? Sino magbabanggit kung magkano? Paano mo... hindi rin makasagot, di ba? Kung paano mo kwentahin. Kung ako nga Senador Nelson, di ba, parang ano lang, halimbawa, ikaw, Diskaya, para lang may pakita mo yung good gesture mo. Willing ka bang magbigay man lamang kahit ano mo na? Kumbaga pauna lang. Diba? Habang wala mo na tayong pinag-uusapan, willing ka ba na magsauli man lamang? Siguro mga kalahati ng mga sakyan mo para lang ma-please itong mga taong kumukontra sa'yo. Tapos yung kung kulang man yan, siguro sa dating na araw, siguro baka sa kabutihang loob, di ba, Nelson? Halimbawa, yung sabi ng, opo, willing po ako dyan. Ibigay ko po yung Rolls Royce ko, ibigay ko po yung ganito ko, ibigay ko po yung ganyan. Pagpapakita ng mabuting gesture. Wala kasi nagtanong, Nelson eh. Di ba? Para lang i-please, para lang masunod yung gusto ng ibang senador. At saka nung sinasabing taong bayan, Nelson. Pagkakaiba kasi nila dyan kina Henry Alcantara at ni Engineer Bryce Hernandez, private citizen itong dalawang tao ito. Yung mag-asawa. At pwede nilang sabihin, negosyo namin ito. Hindi naman kami... Ang problema dito, namimigay nga sila, nagsusuhol sila eh. Hindi, ang point ko lang naman, baka lang naman gustuhin nila. Di ba? Baka sakali, kasi wala naman nagtatanong eh. Walang problema, nasa kanila yun. Kung gusto, sige po, para lang humatigil ang usapang ito. Baka nakikinig din mag-asawang Diskaya. Di ba? Sa palatuntunan sa ganang mamaya, pwede ba yung 4 na po sasakyan niya, ibigay yung 10 siguro muna. Pagpapakita lang ng... talagang desidido kayo magsabi ng katotohanan. Problema. Halimbawa lang naman. Kung ayaw nila, wala ka naman magagawa. Ayun naman. Kasi nga, wala nga sa batas. Kung sinabi niya lang, ayaw ko po, abin yan, pinaghirap. Initisin niyo muna kami. Yun ang problema. Kung talagang yan ang nakuha namin sa masama. Panagutin niyo kami, kasuhan niyo kami, patibayan niyo po yung mga aligasyon niyo sa amin. Ayun, ibang usapan yun. Diba? Baka nga doon, mahirapan pa tayo, di ba? Pero ang problema, Jen, ay ito. Para ipilit mo yung mali, para lang tumayo yung stand mo, ayan ang hindi tama. Ayun. Diba? Ay mukhang kasi hindi lang naman implication niya, ang dami, di ba? Kasi hindi lang naman dyan sa kaso ni Diskaya yan. May kasabihan tayo, ang mali, kailanman hindi magiging tama. At ang tama, kailanman hindi magiging mali. Di ba? Aywan ko kung napilitan lang sumagot si Secretary Boying Rimulya dun eh. Parang kung titignan mo siya, napaandap din siya sumagot eh, no? Talaga? Oo eh. Tingnan nga na uli natin kung siya ay napilitan lang. Para sa tingin ko napilitan lang eh. Tingnan mo yung mata, ha? Pati yung kabuuan ng ano niya. Alam mo, mabuting tingnan natin. Kung napilitan lang. Sige isa pa. I would like to manifest that hindi ko alam kung nakikinig ho tayong lahat, yung sigaw ng taong bayan na libo-libo
sa People Power Monument sa Luneta, hindi lang po ang pagnanakaw, they were also shouting, ibalik yung pera nila. And I believe the Secretary of Justice heard that. And I believe Malacanang heard that. Kaya nga po, dito po sa mga kontraktor, mga opisyal, isole ninyo ang pera ng taong bayan. Hindi po batas ang pinag-uusapan. Wala ho tayong pakialam sa batas. Sometimes, you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Yes, sir. Oh, hindi mo ka napipilitan, Jen. Sumagot ka agad. Ah, ganun ba? Oo, tsaka hindi nga kumindat eh. Pumikit yung gumano ng konti, tapos, yes, sir. Parang, sa tingin ko. Kasi wala po tayong pakialam sa batas. Ayan ang mabigat yun ang yun ang wala tayong pakialam sa batas. Mahirap yan, ha? Kapag ganyan po ang nanunungkulan sa statement bansa, ng ating mga senador. parang ganito yan eh. Parang binabatikos mo si dating Pangulong Duterte dahil sa kanyang extrajudicial killing. Yan po yun. Yan sinasabi mo na wala kayong pakialam sa batas. Gusto ng mga tao, pagpapatay na yung mga adik. Yan yun eh. Oo nga, no, kasi mas maraming tao nagsabi na mas pabor kami na doon sa war against drugs. Ay, kung talagang pinagpapatay ang mga adik at mga puser nung panahon na yon, huwag mo questionin kasi yun ang gusto ng tao eh. Kung ang pag-uusapan natin, kung susundan natin, higit na nakararami. Kung susundan natin yung punto. sinasabi ni Erwin Tulfo dyan. Di ba? Ako nung narinig ko yan kanina, parang bilang isang simpleng mamamayan, nakakapanindig balahibo yun. Para marinig mo yun sa gumagawa ng batas. At yung isa, nagpapatupad ng katarungan. Yan, sa part ng executive. Kasi ibig bang sabihin yan, pag kami nakita sila na, ito yung sangkot sa flood control project. Sabi ng mga tao, ito yun eh. Ibig bang sabihin, huhuli na agad yun at paano kung sabihin ng tao, batuhin si ganito, ganyan, isigaw ng taong bayan. Hindi, sabihin nila, hindi, huwag niyang batuhin kasi hindi, sigaw ng taong bayan, ganito eh. Mukhang nakakatakot nga hindi yun. Nga tama yun. Hindi siguro, no? Gagamitin pa sa atin yan, sa inyo eh. Pagdating ng araw, di ba? Pag nanghuli ka, akala ko ba, di ba, nagrarally, nanggugulo doon, bakit ba niyo huhulihin? Ito ang sigaw ng taong bayan, di ba? Pwede ba nating makuha direct yung paliwanag? Kasi yung sa plenary na, hindi na sa Blue Ribbon kung paano po tinindigan ni Sen. Erwin yung kanyang puntos na yon. Yung katatapos lang. Ngayon lang. Ito halos siguro nagsimula tayo ay 4:30. Saka yung kay Robin Padilla. Yung sagutan nila ni Robin Padilla yan. Kasi nagkaroon ng parang manifestation sa Senador Robin Padilla tungkol doon sa naging banggit nga ni Senador Erwin. Nagpahayag siya ng pangamba ukol sa bagay na yan. Sumagot po naman si Senador Erwin Tulfo at sa halip na lumambot ng bahagya ay tinindigan pa niya. Yes. Doon sa punto po naman na ang kanyang ibig sabihin daw, binanggit pa niya yung Latin words na Duralex sed lex. Hindi pala Duralex sed lex. Vox populi, Vox Dei. Yan, opo. Vox populi, Vox Dei. Kasi po, voice of the people is a voice of God. Parang yun ata ang pinaghugutan daw niya, Nelson. May paparinig ba natin yun? Direct? Yung bago lang? Okay. Mandyan? Sige nga. Ito po ang... Pangulo, mga kasamahan, nais ko lamang pong magpahayag ng saloobin hinggil po sa ilang mga pahayag sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee kaninang umaga. Na lubhang nakakabahala po. Na tila nagpaparating na maaari nating isang tabi ang umiiral na batas upang magbigay daan sa ikasisiya ng taong bayan. Bagamat lubos ko pong nauunawaan ang pangingibabaw ng kalooban ng taong bayan, meron po tayong mga demokratikong mekanismo upang isakatuparan ito. Isipin natin ang posibleng maging epekto nito sa ating mga komunidad, lalo na po sa mga lugar na matagal na pong pinagsisikapan, itaguyod ang kapayapaan at kaayusan. Halimbawa na lang po sa Mindanao, patuloy po tayo na nagpapaalala sa ating mga kababayan doon
na sumunod sa batas, na ang batas ay para sa lahat. Ang batas ay hindi hadlang sa kalayaan. Ito ang saligan ng isang sibilisado at maayos na lipunan. Ito ang nagbibigay sa atin ng proteksyon, nagtatakda ng ating mga karapatan, at ang nagpapanatili ng kapayapaan. Bilang mga mambabatas, tayo po ang dapat na unang tagapagtanggol ng batas, hindi ang unang lilihis. Hindi din natin dapat ipagsapalaran ang tiwala ng mamamayan sa ating mga institusyon at makibahagi sa pagpapalabo sa hangganan na tama at maling gawi sa tuwing may matinding suliranin na sumusubok sa ating diwa bilang isang nasyon. Kaya buong puso po akong nakikiusap, nananawagan sa mga opisyal ng pamahalaan at sa mga kasama po sa kapulungang ito. Hindi po pare-pareho ang sitwasyon natin. Hindi po pareho ang Luzon sa Visayas sa Mindanao. Meron po mga katulad natin na umiikot sa mga liblib na lugar at nagpapakilala po ng batas na dapat sundin. Napakalulungkot po kung ganito ang ating pagbibitaw ng mga salita na we can bend the law. Ipakita po natin na ang kalooban ng taong bayan ay maaaring may sakatuparan ng alinsunod sa balangkas na makaturungang pag-iiral ng batas. Yun lamang po. Maraming salamat po. Thank you, Senator Padilla. Senator Erwin Tulfo is recognized. Mr. President, the distinguished colleagues, just want to make a point of manifestation. I was the one who said this morning that sometimes we have to bend law. We don't have to. The point is, there's a Latin word that says, vox populi, vox Dei. The voice of the people is the voice of God. Now let me ask you, Mr. President, is our law higher than the voice of God? Is our law higher than the voice of the people? Mr. President, the law is supposed to protect the people. What we are asking, Mr. President, is the return of the value of good faith. I understand, Mr. President, what the gentleman from Pampanga this morning was saying, that it is not a requisite to return the money na kinuha po ng mga kontraktor, ng mga kumita po sa flood control project, Mr. President. Tama po yun, hindi po. At meron pong prosesong sinusunod tayo na kailangan sundin. Pag gumulong na yung batas, hayaan ng korte ang magsabi, Mr. President, tens of thousands of people went out last Sunday. Narinig ko po, hindi ko po alam kung yung makasama natin narinig. Narinig ko po yung sigaw ng taong bayan, ibalik ang pera namin. Malinaw po, and I was asked by a reporter, by an interview, your comment, I said the message is loud and clear, Mr. President. Ayusin natin sa gobyerno ang ating mga trabaho. Iwasan po mahulog sa korupsyon. The people are demanding that these people, contractors, DPWH officials, including politicians who made wealth, kumita po sa flood control, na kung maaari isoli nila ang kanilang ninakaw sa bayan. And I think that is the right thing to do. Ang problema kasi, Mr. President, kung susundin natin ang batas, alam naman po natin ang pagdinig sa ating bayan ay buwan at taon ang inaabot. Baka pagdating po sa dulo, wala na pong makuha ang gobyerno sa mga taong ito. My only point, Mr. President, is the people were asking, the people are demanding. Isole yung pera na ninakaw sa kanila. Meron po tayong batas. True enough, Mr. President, I don't disagree. There is a process,
May proseso, tama din po. Paano naman po yung sigaw ng taong bayan? How can we pacify the clamor, the anger of the population, Mr. President? I have no answer. My only answer, Mr. President, is isoli po ninyo ang inyong ninakaw. No ifs and buts. Ang sinasabi lang po ng DOJ, kakausapin po nila ang mga taong ito kung pwede isoli. Wala naman pong sinabi ang DOJ. Ito ang batas, bawal pong kailangan ninyong isoli yan. The DOJ, the Secretary himself said, they will ask, but they will not force them. Depende, mas mabuti raw kung kusang loob nilang isurrender yung pera, Mr. President. Wala naman pong nagbabawal sa batas na magbalik ng ninakaw. There's no such thing. And alam ko pong meron tayong process, we have procedures. But my only point is, Mr. President, whether I'm right or wrong, I stand to the wishes of the public, of the Filipino people, ibalik ang perang ninakaw sa kanila. Period, Mr. President. Thank you, Mr. President. Thank you, Senator Erwin Tulfo. Senator Padilla is recognized. Sasabi mo, mukhang campaign sa akin, ha? Tinindigan pa ng gusto Oo, tinindigan niya yung mali para iangat ng sarili niya, Jen. Hindi ba? Baka may election tayo next week. Meron ba? Oo, kasi popular, popular claimor. Pero pagka ang popular claimor, ito ang magiging problema, no? Kapag ka yung claimor ng tao ay kailangang idaan sa proseso, ibig bang sabihin, wala na? Ba't proseso pa? Walang butos-butos? Wala na. Magkakagulo tayo niyan. Parang yung sigaw ng tao, ipako si Juan de la Cruz. Yun. Ipako si Juan de la Cruz. Eto pa isa, bibigyan ko pa ng example. Magparada tayo ng sasakyan dito sa... EDSA. Sa mga sidewalk. Gusto ng tao yan eh. Bakit nila gusto yan? Kasi wala silang parking eh. Bakit natin sila pababayaan, di ba? Na walang parking. Ba't nyo sila paalisin? Yung mga nagtitinda. Kaya pala... yung mga nagtitinda sa sidewalk. Walang hanap buhay yan. Ba't hindi nyo payagan? Yan din ang gusto ng taong mga mahihirap. Marami yan, no? Kasi hindi nga po pwede na lahat ng gusto nila, kada gusto, at para ma-please, at para mapasaya mo ang tao, babaluktutin mo na ang batas. Ang tawag doon, anarchy. Kawalang hustisya yun. Wala yan. Kahit pa sabihin mo yan popular. Kahit pa yan ay popular. Pero lalabag po sa batas, pasensya na po kayo. Yes. Doon na mapapasok yung duralexed lex. The law may be harsh. But it is the law. It is the law eh. Kailangan ipatupad eh. Yes. Kahit na yan ay matagal, problema, yun ang proseso eh. Di pinakamabuti yan, Senador Erwin, i-amend yung batas. Yun. Gawin nating kapag ka naparatangan ka, kinabukasan, soli mo agad. Soli agad. Pa pwede. Yan. Sige. Ito naman dyan, halimbawa, yung mga diskaya, di ba? Gusto niya isole, yun ang tinig na taong bayan para ma-please. Paano kung ayaw nila? Paano mo mapiplease? Anong gagawin mo sa diskaya? Pipilipitin mo ang leeg para magsole? Pero kung may batas, sinabi ng korte, isauli niya sapagkat napatunayan kayo nagkasala. Hindi nila pwedeng tutulan yan, napatunayan. Hindi pwede tutulan. Mayroon ng utos ng korte, no? Yan ang magiging problema mo dyan. Paano mo mapapasaya ang tao kung ayaw naman ng mga, tinuro mo, saldi ko. Ikaw ang number 1 na tinuturo, bilyon-bilyon. Kung paano kung ayaw niya ibalik? Hanggang walang proseso. Ano magagawa natin? Sunugin ang bahay niya? Dahil yan ang gusto ng tao? Hindi po pwede. Nakalimutan din ata na Sen. Erwin, nung mga nakalipas, naparatangan din siya, no? Kung sigaw ng taong bayan, sapagkat ikaw yung naparatangan gano'n, di ba? Ano bang paratang sa kanya? Marami din na... At saka maraming picture yan, ha? Maraming sabihin ng discussion lang po ito, sa atin. Napag-uusapan lang. Kasi, huwag natin sabihin na, hindi, ang paratang kasi hindi sa kanya, sa ibang tao. Paano kung ang paratang po napunta ngayon sa inyo? Sa kanya na. Sa kanya naman. Lalo ngayon, maraming mga picture. Kasama niya si Atayde, kasama si Mitch Kahayon, kasama niya kung sino-sino. Bakit walang investigasyon dun sa mga
Ba't di pinapatawag yung mga yun? Baka sabihin picture lang naman yan. Ako naman, marami akong nagpapapicture sa akin. O kaya naman, sila naman, mga gano'n, di ba? Mali ba nila kung magsasalita mismo? Yung picture. Yung mga ipapatawag na yun. Yun na nga, oo. Hindi kasi madaling magbintang, Nelson. Pero ang nakakalungkot dyan ay kung paano ikaw naman, balikan naman ang pagbibintang, sa'yo naman napunta. At sa'yo gamitin niya. At kahit yung mga nakalipas na panahon, Nelson, di ba? Napagbintangan nga rin po kayo, di ba? Sigaw ng taong bayan, panagutin din kayo. Hindi natin pwede sabing, hindi, nakaano kami. Wala namang napatunayan sa bintang namin. Ganun din po ang bintang ngayon, di ba? Para tangin, paano natin ipoproseso kung wala pa namang napapatunayan nga? Di ba? Kasi iba po yung paratang in public opinion at saka yung paratang na dinidinig mo sa korte. Nelson, napakalaki po ng kaibahan yan. Totoo yan. Kasi sa public opinion, guilty ka na po Totoo. Di ba? Wala ka laban-laban. Wala kang guilty ka kaagad dyan. Public opinion yan Kasi yun ang sinabi ng tao, lalo nga sa social media. No? So, sa social media, pag binasa mo po, ang dami ng guilty. Yes. Problema sa korte, ganun ba? Yun kasi ang gusto niya mangyari, Jen. Yung paano sila popograma na pagka may sumbong, guilty kagad. At mabilis ang aksyon. Pagagalitan mo na kagad yung kung sino man. Kahit hindi mo naman nadidinig yung panig. Kapag ganyan, hindi tayo magtatagumpay sa laban sa korupsyon. Diba? Kung ganyan na magiging proseso natin, maaring may mapanagot tayong ilan, pero yung talagang nautak, mastermind ng ganyang kalalim na korupsyon, kasi pagka pinakulo mo kagad yan, ako lang pala hindi na ako magsasalita, hindi na ako magtuturo. Lalo na, halimbawa, diba? Jen, yung mga nagsasalitang ganyan, may protektahan, yan ang magiging problema pa natin. Yan. Diba? Kasi ang lagi nilang ipopront sa'yo, hindi, ito ang gusto ng taong bayan. Hindi naman ito Di ba? Pero Nelson, isang anggulo pa lamang yan ang mga nangyari kanina. Isang anggulo pa lamang po. Medyo nakatawag lang talaga ng pasya. Nakapagbigay ng pangamba sa ating mga kababayan, yung mga ganong statement. Yes. At sa halip po na itama, hanggang sa huli, talagang tinindigan po ng ating butihing senador ang kanyang paninindigan. At ang masakit doon kasi, sinang-ayunan kasi nung Justice Secretary. Yes, sir. Kung hindi sana, di ba, maintindihan nating opinion lang ni Senador Erwin Tulfo yun. Yun ang tamang opinion. Opinion Kasi yung kanina, sinasabi niya, Senador Marcoleta, opinion niyo po yan. Hindi sabi ni Senador Marcoleta, hindi ko po opinion yan, batas po yan. Ito yung batas. Ito yung sinasabi ni Senador Erwin ngayon. Yan ang opinion. Yun ang opinion. Opo. Yun ang kanyang opinion niyo po yan. Ang problema, sinabi nung Secretary ng Katarungan, yes, sir. Pero kung sinabi sana, Your Honor, yan po ang inyong opinion. Dapat ganun no? Hindi po yan ang opinion. Hindi po yan ang batas. Hindi po yan ang justice opinion. Kasi alam naman ng lahat na hindi naman talaga yun ang tamang proseso, Nelson. Sabi nga natin, kahit po elementary di ba? Kung sa loob ng eskwelahan may batas, bigla mong naalala, Nelson. Di ba? Halimbawa sa loob ng silid-aralan, may batas sa school. Dapat susundin mo yung batas na yan. Bawal lumabas. Bawal lumabas. Ay, lumabas ka. Pero kung gusto nyo lahat magkaklase lumabas, tinig ng yan. Tinig na buong classroom. Hindi kayo pwedeng parusahan. Diba? Ganun. Nagkaisa kayo di ba? Baka ang nabasa ng Senador Erwin yung Roman law. Anyway, ang tanong natin ay ganito. May tiwala ba kayo na matutuloy ang laban kontra korupsyon sa hakbang ng NBI? Ito pala yung latest na kasi mukhang ang NBI, batay sa pahayag ni Senador, ni Secretary Boying Rimulya kanina, ay nakaredy na maghain ng mga criminal charges. Bigyan nga din ng konting background nito, sa kabatiran po ng ating mga taga-subaybay. Nasaan na ba yun? Bigyan natin ng konting konteksto. Nasaan ito Ate Natalie Pichi? Number 9B, Nelson. 9B. Ito, para lang magkaroon tayo ng maayos na konteksto dito po sa ating magiging Vox Populi. Ito.
Inirekomenda na po kasi ng National Bureau of Investigation ang paghahain po ng criminal charges, kasong kriminal, laban po kay na Senador Joel Villanueva, Senador Jinggoy Estrada, ako Bicol, Representative Saldico, dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating Congresswoman Mitch Cahayon, at dating DPWH District Engineer Henry Alcantara, kaugnay po ng controversial na flood control projects, indirect bribery at malversation. Mukhang naalala ko na Secretary Boying. Sec Boying, indirect bribery at malversation of public funds ang inirekomenda ng NBI ayon po kay Secretary Boying Rimulya. Kasunod po ito ng pakikipag-usap ng DOJ, NBI, Anti-Money Laundering Council, AMLAC kay Alcantara. Maglalabas din naman ang AMLAC ng freeze order. Mukhang confirm na po ito. Naglabas din ng freeze order sa mga assets po ng mga nabanggit na personalidad. Ayan. Pakinggan nga natin. Meron tayong meron tayong boses. Secretary Boying Rimulya. Pakinggan natin. Secretary Remulla, you are gone for 4 hours, ano? Are you Yes, at sir. liberty to share with this committee kung ano yung nangyari for the past 4 hours? Thank you. Sir, we had the NBI come over, the AMLC, and of course the NPS is housed in the DOJ compound. So we met in room 206 over the affidavit of Mr. Alcantara, and he was there present to answer questions. And we determined that the NBI would be investigating it, and on the outset they recommended the filing of charges already. So we treated this already as a complaint with the NBI as the endorsing agency. And at the same time, we contacted the AMLC and told them, we gave them a digital file of this. Somebody was present already, but there's the same. We gave a digital file to the AMLC. And they already started acting on this because it is already a filed complaint with the Department of Justice. So given that, I believe that freeze orders have been issued already by the AMLC over the bank accounts of many Against people. how many persons and who are they? Sir, the recommendation of the NBI for prosecution, and probably this is what AMLAC followed, are as follows: for Mr. Alcantara, for Joel Villanueva, Senator Joel Villanueva, Senator Jinggoy Ejercito Estrada, Congressman Ko, Rizalde Ko, former Undersecretary Roberto Bernardo, and former Congresswoman Mitch Cahayon. And the crimes committed were all specified in the sheet given by the NBI to us. Ayun. Yun po ang konteksto nun, Nelson. Ngayon ito po yung ating magiging Vox Populi. May tiwala ba kayo na matutuloy ang laban kontra korupsyon sa hakbang ng NBI na magsampa na ng criminal charges? Yan. Kung sagot niya po ay meron, letter A. Kung sagot niya naman ay parang wala.